Good morning, sir. This is my report about diet functions of management. So, number 1, planning. The foundational step where managers set objectives, forecast future trends, and determine the best courses of action to reach goals. So, ang pag-planning si sir, muna siya ang unang hakbang kung saan itinakda ang mga layunin o goals at tinutukoy ang pagkamahusay na paraan upang maabot ang mga ito. Kasama rito ang pag-forecast o pag-ula sa mga posibleng nangyari sa inarap. Halimbawa, ang isang manager ng restaurant ay nagplano sa taas na benta ng 20% sa susunod na 6 na buwan sa pamamagitan ng paglalunsad ng bagong menu at promosyon. So, ang number 2, organizing. Arranging resources, people, materials, and finances into a structured framework of role and tasks to carry out the established plans. So, ang kanilang organizing ceremony siya ang pag-organisa sa pag-ayos ng resources at pagtakda ng struktura ng mga tungkulin upang basta kapatuparan ang plano. Halimbawa, paghati ng gawain sa mga kusinero, waiter or cashier sa pagtalaga kung sino ang magbabalot ng pagkain at sino ang maghatid nito. So, number 3, staffing. Managing human capital by recruiting, selecting, training, developing employees to fill the position within the organizational. So, ang staffing ni Sir Mon siya ang pagkuha ng tauhan, pamahala sa human capital o mga empleyado, pag-recruit, pagpili ng pagsasanay, pag-training at pag-develop sa kanila upang mapuna ng mga posisyon sa organisasyon. So, halimbawa, pag-hire ng bagong cashier at pagsasanay sa kanila kung paano gamitin ang bagong point of sale o POS system ng kumpanya. So, ang number 4, sir, muna siya ang directing, providing leadership, guidance, and instruction to employees to ensure plan. So, muna siya ang pag-utos o pagbibigay ng liderato, gabay at instruction sa mga empleyado upang matiyak na gawa nila ang kanilang mga gawain na iyon sa pagplano. So, halimbawa, pagbibigay ng instruction ng manager sa mga waiter na batiin ang bawat customer at i-offer ang special of the day. So, number 5, coordinating. So, coordinating, aligning ang activities of different departments and individuals to ensure they work harmoniously towards shared objectives. So, ang coordinating ceremony ng pag-coordinate o pag-unay sa pag-ayos ng mga aktibidad ng iba't ibang department o individual upang matulungan ng maayos at hindi magkaroon ng kalituhan. So, halimbawa, pagsisiguro ng kitchen staff ay nakapagluto ng pagkain bago ito kunin ng delivery driver upang hindi maghintay ang customer. So, number 6, motivating. Inspiring and encourage employees to work productively and enthusiastically obtain both monetary and non-monetary incentives. So, ang motivating ceremony siya pag-udyot ng pagbigay ng inspirasyon at pag-encourage sa mga empleyado na magtrabaho ng produktibo at masigla gamit ng insentibo, monetary and non-monetary. Halimbawa, pagbibigay ng bonus o employee of the month awards sa empleyadong may pinakamataas na binta. So, number 7, controlling. Monitoring progress against standards, measuring performance, and taking connective actions with result deviate from the plan. So, ang controlling ceremony siya pag-control o pagsubaybay sa proseso sa kumpara ng mga itinakdang pamantayan o standards. Pagsukat ng performance at paggawa ng mga corrective actions kung may nalilihis sa plano. So, halimbawa, pag-check ng sales report araw-araw at pag-adjust ng menu kung hindi mabinta ang isang pagkain. So, number 8, communication. Facilitating the clear flow of information, ideas, and feedback throughout the organization to ensure mutual understanding and synergy. So, ang communication mo siya ang pagpadali ng malinaw na daloy ng impormasyon o ideas at feedback sa buong organisasyon upang matiyak ang pagkaintindihan at synergy. Halimbawa, pagsasagawa ng morning huddle o maikling meeting bago magsimula ang shift upang may ipaalam sa lahat ang mga target at babaguhin sa operasyon o track it all. And that's all my report, sir, and thank you.